Hello once again and welcome back to our Delta PLC tutorial. So in this video ay gagamit na tayo ng timer sa loob ng PLC. So maraming gamit yung timer. So pwede siyang gamitin sa sequential, pwede rin siyang gamitin dun sa commonly na Y delta motor starter, and pwede rin natin siyang gamitin for delays at marami pang ibang gamit yung timer. So, yung timer natin sa loob ng PLC ay unlimited. So, depende yun sa capacity ng memory ng ating PLC. So, in this activity ay gagawin natin yung sequential na pag-on and off ng ating lamp. So, at first ay pag-press natin ng push button ay gagana yung ating green na lamp. And then, after 5 seconds ay gagana na naman yung ating orange na lamp. And then after 3 seconds ay gagana yung ating red na lamp. And then kailangan nating i-stop to reset yung kanyang sequence. So sa manotice ninyo is same lang yung ating connection as before. So nagdagdag lang tayo ng dalawang output, which is connected siya sa Y1 and sa Y2 ng ating PLC. So dito siya nakakonect sa ating output. So sa manotice po ninyo is before yung connection natin is eto lang yung line, which is galing dun sa ating fuse na galing sa ating circuit breaker, and then we have yung Y0 na nakakonect dati dito sa green na lamp, and then now we have Y1 which is nakakonect dito sa ating orange na lamp, and then Y2 which is nakakonect dito sa ating red na lamp. So yung kanilang neutral na galing sa ating fuse na galing din sa circuit breaker sa neutral na side is nakakonect lang sila lahat sa isang line, which is ito yung bumalik sa ating fuse, no, sa neutral na side. Para mas madali nating maintindihan yung kanyang wiring connection ay gumawa ulit ako ng kanyang wiring diagram. So sa makikita natin, ito yung ating original na wiring diagram doon sa direct online na motor starter. So ang ginawa natin is nagdagdag lang tayo ng panibagong lamp, which is yung orange and then yung red. So since common naman yung neutral ng tatlo na to na galing dito sa ating circuit breaker na neutral, so i-connect na lang natin yung kanilang mga neutral. And then next natin i-connect is yung lamp orange natin. Now, which is nakakonect sa ating Y1 dito sa output side ng ating PLC. And then next natin i-connect is yung red lamp natin, no? Yung lamp red, which is nakakonect sa output side din ng ating PLC, which is sa Y2 na terminal. So that's it, no? Ready na po tayong mag-program ng ating sequential na on and off ng ating tatlong lamp. Continue na po tayo sa ating programming part. So sa maalala ninyo, ito po yung ating dating program doon sa direct online na motor control. So i-continue lang natin siya. Since magdadagdag lang naman tayo ng bagong logic. So, para makadagdag tayo ng bagong logic, kailangan natin mag-add ng panibagong network dito sa baba. So, to do that is kailangan natin i-click yung icon na to, yung add network, para makapagdagdag tayo ng bagong network o yung new rung natin. So this time ay maglalagay na tayo ng timer. Since kailangan natin yung timer
para ma-perform yung sequential on and off nung ating mga lamp. So to do that is i-click lang natin yung icon na to, yung ang API, and then all types, and then isi-search lang natin yung word na TMR o yung timer. So insert lang natin. As you can see, meron na tayo ditong function block ng timer. So makikita natin meron tayong dalawang input dito, yung S1 at saka yung S2. So yung S1 is dyan natin ilalagay yung address ng timer. So yung address ng timer is letter T. So maglalagay na lang tayo ng kanyang value starting from 0 and so on. By the way, is unlimited pala yung timer natin dito sa ISP Soft. So mauubos lang yung timer natin pag naubos natin yung memory ng PLC. So dito sa S1 is maglalagay tayo ng address. This time is T0. By the way, maglalagay din pala tayo dito ng comment sa network 2. Yung ilalagay natin is timer 0. Next, yung S2 naman is dito natin ilalagay yung time, no? Kung gaano katagal na mag-perform yung timer natin. So yung unit na ginagamit dito is milliseconds. So for example, gusto natin maglagay ng 5 seconds na time. So ang ilalagay natin is 50 milliseconds. Next natin gagawin is maglalagay tayo dito ng contact to control our timer. So since yung gusto nating mag-control sa ating timer is yung Y0, para pag umandar na yung Y0 is gagana na rin yung timer. So maglalagay tayo dito ng contact na Y0. Next natin gagawin is magdadagdag tayo ulit ng panibagong network. So yung network na to is siya naman ngayon yung magkocontrol ng ating next lamp na which is orange. So maglalagay ako dito ng lamp orange control. So first natin gagawin is ilalagay natin yung coil ng lamp na yon, which is nakakonekta dun sa Y1. So lalagyan din natin siya na comment na lamp orange. Next is maglalagay na tayo ng contact para makontrol yung lamp na ito. So yung address na ilalagay natin is yung T0, which is pag naabot niya na yung kanyang timing, which is 5 seconds, ay magko-close na tong contact na to and iilaw na si Y1. So since ang gusto nating mangyari na pag umilaw si Y1 ay mag-off na si Y0, which is yung lamp green, ay magdadagdag tayo ng panibagong contact dito sa first network, which is normally close. Then yung magko-control dito is si Y1. Para kung sakaling gumana na si Y1 ay magti-trigger ito and then mag-o-open. So mag-o-off na si lamp green.
So since pag nag-off si Y0 ay mag-o-off na rin yung timer. So mangyayari mag-o-off din ito si T0. So mag-o-off din si lamp orange. So ang gagawin natin para hindi mangyari yon is maglalagay tayo dito ng holding contact, which is yung mag-hold sa kanya is si Y1. Para kung sakaling umilaw na si Y1 ay magko-close na tong contact na ito. Kung sakali mang mag-stop na si timer, since wala na magko-control sa kanya na Y0, ay naka-hold pa rin yung kanyang contact. By the way, magdadagdag din pala tayo dito ng stop button para pag sakaling in-interrupt natin yung sequence gamit yung stop button ay mag-stop din ito si lamp orange or si Y1. So maglalagay tayo dito ng stop na push button, which is X1. Next natin gagawin is gagawa naman tayo ng panibagong timer para sa ating lamp na red. So again, magdadagdag tayo ng panibagong network. So search ulit natin dito sa API yung timer, TMR, then insert. So this time yung address na ilalagay natin is T1. So maglalagay tayo dito ng comment na timer T1. This time, yung ilalagay natin na time is just 3 seconds. So, lalagay natin 30. So, yung magkocontrol na timer na to is si Y1. Para pag umilaw na si Y1, gagana na rin yung timer. So, ilalagay natin dito na contact niya is Y1. Next is maglalagay na tayo ng next network na magkocontrol sa ating lamp red. So again, magdadagdag tayo ng panibagong network. So ilalagay na natin yung coil ni lamp red, which is nakakonect dun sa Y2. So yung comment natin is lamp red. So, yung magkocontrol sa coil na ito is si T1. Since siya yung nilagay natin na address sa timer. So, maglalagay tayo ng contact dito, which is T1, I mean. So, pag gumana na si Y2 ay siya naman yung mag-stop sa lamp orange natin. So magdadagdag na naman tayo dito ng new contact na normally close and lalagay natin na Y2. So again, since pag na-trigger to or pag umilaw si lamp na red ay matitrigger to, mag-o-off si Y1 and mag-o-off na rin yung timer natin. So, kailangan uli natin maglagay ng holding coil dito. Which is yung Y2. Okay, so next is maglalagay ulit tayo dito ng stop na contact para pag again no, pag press yung stop push button ay mag-stop din yung lamp na red. Normally close.
Next is maglalagay tayo ng panibagong contact dito, which is galing kay Y2, para pag sakaling umilaw man si Y2 ay hindi natin mapipress yung start push button na mag-iilaw si green. So maglalagay ulit tayo dito ng contact na normally close, which is Y2. So that's it. I-upload na natin yung program natin sa PLC. So but before that, kagaya ng ginagawa natin on our first tutorial is i-compile muna natin yung program to see kung meron mga errors. By the way, nakalimutan natin maglagay ng comment dito sa network 5, which is siya yung lamp red control. So compile na natin yung program, click lang natin yung compile and then compile. So as we can see, 0 yung error, 0 yung warning. So ready na tayong i-upload yung or i-download yung program sa PLC. So before natin i-download yung program ay sa maalala ninyo na sa ating first tutorial na dapat naka-on po yung ating PLC. So switch on na po natin yung main breaker nila. So to download is i-click lang natin itong download to PLC. Then click lang natin yung transfer. So again, lalabas yung warning na to. Just click OK. So do you want to back to the running state? Just click OK. Next is i-online natin yung PLC natin para makita natin while testing. So ready na tayong i-test yung ating ginawang program. So ipe-press lang natin yung green na push button o yung start. Then after that, iilaw na yung green na lamp. Then after 5 seconds ay iilaw na yung orange. Then after 3 seconds ay iilaw naman yung red na lamp. And then to reset, ipe-press na natin yung stop. So that's it for this tutorial. I hope may natutunan na naman kayo sa ating bagong Delta PLC tutorial. So in the next video ay gagawin na naman natin yung pump control gamit yung dalawang float switch. So see you on the next video.